Ito ang UNTV News Worldwide. Tawan, Tadyaha, kumusta sa iyo, Marie? Good morning, Kuya. At syempre, good morning sa ating mga kasambahay. Time check muna tayo. Ngayon ay alas 4:36 ng umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ayan, magandang araw, Amiel, ano? Buti nagkasama tayong magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Biyernes, November 24, 2023. Mula sa Chubei City, Taiwan, ako si Amiel Pascual. At mula naman sa Katy, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng mga umaatagabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide para sa ating global headlines. Truce isasagawa ng Israel at Hamas ngayong Biyernes. Ground operations ng Israel nagpapatuloy. Upgraded military training facility sa Taiwan binuksan na. Mga bahay at ari-arian nilamon ng wildfire sa Perth, Australia. Less meat at dairy products makatutulong sa pag-abot sa climate goals ng New Zealand. World Health Organization humihingi ng detalye kaugnay sa pagtaas ng respiratory illness sa China. Visa exemption policy para sa mga Chinese tourists sa Thailand tuloy pa rin. Una sa ating mga umaatagabong balita, magsasagawa ng temporary truce ang Israel at Hamas ngayong araw. Samantala patuloy pa rin ang ground operations ng Israel sa Gaza. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatagabong balita si Charles Corpus live. Hello Charles, ano ba ang inaasahan na dito sa temporary truce na ito? Yes, Samuel, kabilang ang pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas sa isang temporary truce na tinatayang magtatagal ng 4 na araw. Pinagkasunduan ito ng Israel at Hamas itong Miyerkules, November 2022. Layon din itong makapaghatid ng humanitarian aid sa Gaza. Ayon kay Israeli National Security Advisor Tzachi Hanegbi, patuloy ang pakikipagnegosasyon sa palitan ng mga hostages sa dalawang bansa. Aniya, mangyayari ito ayon sa original agreement, ngunit hindi bago mag-Biyernes. Nasa 240 na katao pa ang nasa kamay ng Hamas at 4 na dito ang napalaya na. Nasa 5,200 Palestinians naman ang nasa kulungan ng Israel, ngunit sabi ng mga otoridad nito na nadoble na ito sa mga nakaraang linggo. Patuloy naman ang pagbomba ng Israel sa timog na syudad ng Khan Yunis sa Gaza nitong Huwebes. Umalingaw-ngaw ang mga sirena bilang babala sa rocket fire, wala pa namang naiulat na pinsala o nasaktan. Tumaas din ang tensyon sa hilaga ng Israel pagkatapos masawi ang 5 sa Hezbollah group, kabilang ang anak ng isang matandang mambabatas. Sinabi din ng US Central Command na binaril din ng USS Thomas Hodner ang ilang one-way attack drones na mula sa mga lugar ng Houthi sa Yemen. Balik sa iyo, Amir. Charles, meron ka bang detalye kung ilang hostage ang palalayain? Sa mesa ngayon, nasa 13 na civilian hostages ang inaasahang papalayain sa Hamas. Ilang oras pagkatapos magsimula ang truce at inaasahan naman na may karagdagang 50 hostages pa ang papalayain sa mga susunod na 4 na araw. Back to you, Amiel. Okay, maraming salamat Charles Corpus mula sa New Brunswick, Canada, na nasa 35,345 ang Israelis na sa bansa noong 2021 census. Amiel, sana hindi lang temporary, sana permanent na rin, ano? Masyado nang matagal lang mga pag-aaway na ito. Pero ito, makikikumusta kami sa inyo dyan. Isang upgraded training base ang binuksan sa Taiwan bilang paghahanda sa pagpapatupad ng pinalawig na 1-year mandatory military service sa susunod na taon. Ito ang umatikamong balita ng ating kasamang si Amiel Pascual. Pinangunahan ni President Tsai Ing-wen ang inspection ng upgraded military training facility sa Taichung, Taiwan kahapon November 23. Ito ay bilang paghanda sa implementasyon ng extended military service mula sa dating 3 buwan na ngayon ay 1 taon.
Ayon kay Pangulong Tsai, layo ng nasabing pagbabago na mapangalagaan ang seguridad ng teritoryo at matiyak na hindi magbabago ang demokratikong pamumuhay ng Taiwan. Bukod sa pagbabago ng training facility, magkakaroon din ng update sa training program at sahod ng mga trainee. Mula sa dating monthly pay na 6,510 Taiwan dollar o 11,400 pesos, tataas ito ng 20,320 Taiwan dollar o 35,600 pesos. Sa pagpapatupad ng nasabing batas simula January 2024, tinatayang aabot sa 9,000 kalalakihan ang makakasama sa unang batch ng military service training. Sa kasalukuyan ay aabot sa mahigit 200,000 ang military volunteer force ng Taiwan. Patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Taiwan sa military capability nito dahil sa bantang pananakop ng Beijing sa island territory. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pakibalita naman tayo, Maris. Sa Canada, sumabog ang isang sasakyan sa Rainbow Bridge sa Niagara Falls, New York dahil kinamatay ng 2 individual. Wala naman umanong indikasyon na isa itong terrorist attack. Mula sa Toronto, Canada, may umaat-umong balita si Jenny Rico live! Kumusta sa inyo dyan, Jenny? Ano ba ang naging dahilan ng pagsabog ng sasakyan ito? Amiel, tumatakbo umano ng mabilis ang sasakyan at tumama sa isang cement barrier bago ito sumabog ayon sa mga nakasaksi sa insidente. Nanggaling ang sasakyan mula New York, USA patungo sa border ng Canada. Wala namang nakikitang banta sa seguridad ng Americans at Canadians. Ang nasabing insidente ay wala ring indikasyon na ito ay isang terrorist attack ayon kay New York Governor Kathy Hochul. Wala rin naiulat na ibang nasaktan bukod sa isang Customs and Border Protection employee na nagtamo ng minor injuries. Kasalukuyan pang iniimbestigahan kung intentional ang nangyaring pagbangga ng sasakyan. Patuloy naman nakikipagtulungan ang Homeland Security sa Canadian officials upang tutukan ang sitwasyong ito. Amiel? Jenny, matapos itong incident, ito fully operational pa rin ba ang Rainbow Bridge sa kasalukuyan? Amiel, nagbukas ng muli ang New York Bridge crossings papuntang US, ngunit nananatiling nasa heightened alert dahil na rin sa inaasahang dadagsa ang mga motorista dahil sa nalalapit na holiday sa US. Fully operational din ang Buffalo Niagara International Airport, ngunit magkakaroon ng additional screening at security checks. Amiel. Alright, maraming salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan nagkaroon ng isang incel-inspired terror attack noong buwan ng Oktubre. Ayan, ito naman, Amiel, isang wildfire ang sumunog sa mga bahay at ari-arian sa Perth, Australia. Mga residente hinikayat na lisanin na ang lugar dahil sa heatwave. Ito ang umatikabong balita ni Bernie Guanlao. Pinagsikapan apulahin ng Australian firefighters ang isang runaway bushfire kahapon, ika-23 ng Nobyembre na sumunog sa 10 kabahayan. Nag-evacuate din ang mga residente at tumungo sa ligtas na lugar sa labas ng Northern Perth dahil umano sa matinding heatwave. Naglabas naman ng emergency warning ang mga fire services sa mga nasunugan sa hilagang Western Australian capital, na hinihimok ng mga otoridad ang mga biktima ng sunog na lisanin na ang lugar o magsimula sa ligtas na lugar kung huli na ang lahat. Mahigit 500 emergency workers ang suportado ng mga aircraft upang subukang apulahin ang nangangalit na apoy na sinasabayan ng mainit na hangin na nagpapahirap sa pagkontrol ng sunog. 10 kabahayan, 4 na sheds, mga sasakyan, kabilang na ang mga caravans naman na nilamon ng apoy ayon sa Western Australia Deputy Premier na si Rita Sapiotti. Ayon sa opisyal sa isang conference, inaasahang aabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura kada araw, mungkahi pa niya na magkaisa at maging alerto ang lahat. Ayon naman kay Darren Clem, Head ng Department of Fire and Emergency Services ng Estado, ang malakas na hangin ay lumilikha ng ibayong apoy na tumatagal ng 1 hanggang 2 araw upang tuluyang makontrol ang apoy. Sa kabilang dako, humigit kumulang 130 katao naman, kabilang na ang mga bata, ang lumikas patungo sa evacuation center ng ligtas. Bernie Guanlao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Punta naman natin ng New Zealand, makakatulong sa pag-abot sa climate goals ng New Zealand ng pagbabawas sa pagkonsumo ng karne at dairy products. Ito ay matapos lumabas sa isang pag-aaral na nasa mahigit kalahati ng yearly grocery emissions ay nagmumula sa red at processed meat at gayon din sa dairy products ng bansa. Ito ang umatigabong balita ni Raquel Evangelista. Lumabas sa isang pag-aaral na isinagawa ng University of Auckland na sa halos 2,000 Kiwi households, nasa 35% ang grocery emissions na nagmumula sa red at processed meat. Samantala, nasa 19% naman ang nagmumula sa dairy products consumption. Ginamit sa study ang greenhouse gas emissions ng iba't ibang pagkain, mula sa farming, processing, transport, refrigeration at hanggang sa mabilito sa mga tindahan. Ayon kay University of Auckland lead author Eli Clejunas, nakapag-generate ng malaking greenhouse gas ang mga food product mula sa baka at tupa dahil sa potent gas na methane na nalilikha ng mga ito. Binigyan din sa pag-aaral ang kahalagahan ng pagpili ng diet upang makatulong sa climate goals ng New Zealand. Bagaman isang global recommendation ang pagkain ng red meat na hindi higit sa 3 beses sa isang linggo, mangangahulugan din ito ng pagbabawas sa carbon footprint ng bawat Kiwi sa bansa. Kabilang ang New Zealand sa mga bansang top exporter ng red meat, kung kaya mahigit kalahati ng greenhouse gas emissions sa bansa ay nagmumula sa agrikultura. Kaya naman, payo ni Clejunas sa policy maker sa bansa, kailangang gumawa ng hakbang upang mabawasan ang national at global consumption ng karne at dairy products. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito, Amiel, talagang kailangan mag-ingat-ingat pa rin tayo dahil karagdagang detalye pa ang hiling ng World Health Organization o WHO sa China dahil sa pagtaas ng bilang at napapabalitang kumakalat na respiratory illness sa hilagang bahagi ng bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Erlene Simon. Kumpara sa nakalipas na 3 taon, tumaas ang bilang ng mga nagkaroon ng influenza-like illness dito na siyang ikinaalarma ng World Health Organization o WHO ayon sa inilabas na report ng Northern China. Kaya naman naglabas ng official request ang pamunuan ng WHO sa China para sa detalyadong impormasyon patungkol sa pagtaas ng respiratory illness at napabalitang pagkakaroon ng pneumonia sa ilang cluster na lugar. Ngunit ngayong Huwebes ay hindi nagbigay ng public comment ang pamunuan ng Beijing, China ukol rito. Nauna nang naipahayag noong nakaraang linggo ng National Health Commission ng China na ang pagtaas ng bilang na ito ay dahil sa pagluluwag sa COVID-19 restrictions at sa mga umiikot na kilalang pathogen gaya ng influenza, common bacterial infections at pati ang Mycoplasma pneumonia na ang pangunahing naapektuhan nito ay ang mga bata. Ang Beijing na siyang nasa hilagang bahagi ng bansa ay kasalukuyang nakakaranas ng malamig na temperatura at inaasahang babagsak pa sa 0 degrees Celsius ngayong Biyernes. Erlene Simon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, dito rin Maria ay talagang flu season rin, kaya yung mga mamamayan ay kahit nila na magpabakuna. Samantala sa Balitang Amerika naman tayo, flight attendants ng American Airlines bumoto upang mapahintulutang magwelga. Samantala, McDonald's naragdagan pa ang investment sa China. Ito ang umaatikabong balita ni Noni Ramos. Nagbotohan ng mga aviation employees patungkol sa pagkakaroon ng welga ng mga flight attendants ng American Airlines. Subalit hindi ito nangangahulugan na magkakaroon agad ng pagwewelga. May mga hakbang na kailangan bago maisagawa ang isang pagwewelga. Kasama na dito ang pahintulot na hinihingi ng APFA na magwelga pagkatapos ng 30-day cooling-off period. Sa kabila nito, ayon sa American Airlines, walang posibilidad umano na magaganap ang walkout sa holidays. Hihilingin ng mga manggagawa ang agarang 35% pay raise at back pay na magsisimula sa 2019 at 6% raise sa 3 kontratang iminumungkahi nito.
Ayon naman sa union, nag-offer na ang American Airlines ng 11% increase sa sweldo. Subalit sa ngayon, wala pang nagiging opisyal na pahayag ang airline company. Samantala, magdadagdag ng investments ang fast food giant ng McDonald's sa China. Itinaas nila ang ilang stakes sa mga negosyo nila sa China sa halos 50% mula sa 20%. Magagawa nila ito pag nabili nila ang hawak na 28% ng Carroll, isang investment firm. Nagpapakita ito ng pagtitiwala ng McDonald's sa growth prospects nito sa China. Bahagi ang hakbang na ito para lalong lumago ang presensya ng fast food giant sa iba't iba pang mga bahagi ng Asya. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, Amiel, magandang balita mula naman dito sa US dahil nakikita ang isang magandang senyales sa labor market ang pagkaunti ng kumukuha ng unemployment benefits sa Estados Unidos. Kaya naman indikasyon din ito ng pagdami ng trabaho sa bansa. Mula sa Texas, USA, dyan naman sa Dallas, may umati ka mong balita si Abby Valdez. Live! Hoy, Abby, kumusta na ba dyan? Ano naman kumusta rin ang status ng employment sa US ngayon? Magandang araw sa iyo, Marie. Bumaba noong nakaraang linggo ang bilang ng mga Amerikano nag-a-apply para sa unemployment benefits na itinuturing na senyales na nananatiling matatag ang US job market sa kabila ng mataas na interest rates. Mula sa huling linggo na ang total ay 233,000, iniulat ng Labor Department noong Miyerkules na ang jobless claims ay bumaba ng 24,000 to 209,000 habang ang 4 na linggong moving average ng mga claim ay bumaba ng 750 to 220,000. Nagtaas ang Federal Reserve ng benchmark interest rate ng 11 beses mula noong March 2022 upang pabagalin ang ekonomiya at tigilin ang inflation kung saan nung nakarang buwan ang year-over-year inflation ay bumaba sa 3.2% bagaman nananatili sa itaas ng 2% na target. Bumagal na rin ang pag-hire mula noong 2021 na ang mga employer ay nag-record ng 606,000 jobs a month at halos 400,000 noong nakarang taon, subalit ngayong 2023 ay bumaba na sa 239,000 kada buwan at lalong pakaunti na rin ang pinupost sa job openings. Umaasa na ang kombinasyon ng mabagal ngunit matibay na market at bumabagsak na inflation rates ay maaaring sapat na magpabagal sa economic activity ng US upang hindi mailagay ang bansa sa isang recession. Balik sa iyo, Marie. Abby, sabi ko nga ay magandang balita ito, no, lalo na sa ating mga kababayan dito sa US. At inaasahan ba na hindi nababagsak ang sa recession ang US, Abby? Marie, that's what we are all hoping for, no? Na hindi na pumunta pa sa recession ang US. Pero hindi pa rin tayo makakasigurado, ano? Although we are seeing a light at the end of tunnel, ano? Ika nga nila, Marie. Pero sana magtuloy-tuloy na mag-improve ang ekonomiya ng US sa mga susunod na buwan. Marie? Oo, Abby, alam mo, napansin natin, ano, at siguro napansin din ng mami mo dyan, bumaba ngayon ang presyo ng gasolina at gayon din yung itlog. Lagi ko yan ikinukumpara dahil basic commodity din yan dito sa US. Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, na noong March 2023 ay nakakuha ng bagong record para sa, dahil everything is big in Texas, pinakamalaking civilian labor force at pinakamalaking bilang ng mga taong nagtatrabaho sa kasaysayan ng estado. Anti-government ng visa exception policy para sa mga Chinese tourists. Ito ay kahit hindi madami ang gumagamit ito. Ito umating mong
Bagamat bumababa ang bilang ng mga Chinese tourists sa Thailand, hindi ito makaaapekto sa inilabas na bagong visa waivers o government's visa exemption policy para sa kanila. Ito ang naging pahayag ni Prime Minister Seta Thavisin sa kaniyang panayam noong Miyerkules. Aniya, ang pagbaba ng bilang ng mga Chinese tourists ay dahil sa mas mabagal na pag-usad ng ekonomiya sa China kaysa sa inaasahan. Isang dahilan din ay ang government policy nito na kung saan hinihikayat ang mga mamamayan na mag-domestic travel. Gayunpaman, ayon kay Seta, hindi mapupunta sa malawong posisyon ang tourism industry kung wala ang mga turista, gaya na lamang ng mga manggagaling sa China. Kaya naman, mabibigyan pa rin ng free visa o visa exemption ang mga Chinese. Gayon din ang Kazakh tourist mula September 25 hanggang February 2024. Magkakaroon rin ng mga tourist promotions upang mapalawig pa ang visa exemption gaya na lamang sa Taiwan at India. Rowena Diaz, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, public service na tayo, Amiel, para sa ating mga OFWs. Ihahandog sa mga kababayan natin sa Sydney, Australia, ang isang virtual seminar tungkol sa mga programa at serbisyo ng Pag-ibig Fund at PSA. Magkakaroon naman ng webinar sa Netherlands kung saan tatalakayin ang violence against women. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Australia na dumalo sa isang virtual seminar. Pag-uusapan dito ang tungkol sa mga serbisyo at programa ng Pag-ibig Fund at PSA. Gaganapin ito sa November 27, alas 5:30 ng hapon via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Sydney sa facebook.com/PHL in Sydney. Magkakaroon ng Embassy on Wheels sa Al-Asa at Jubail, KSA mula December 1 to 2. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, notarial services at authentication of documents. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Ninaanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Netherlands sa manood ng webinar patungkol sa violence against women. Gaganapin ito sa December 3, alas 4 ng hapon, Philippine Time, via Zoom. Sa mga nais manood, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Netherlands sa facebook.com/PH in the Netherlands. Samantala, magsasagawa naman ang Consular Outreach Mission sa Nice, France mula December 2, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa December 3, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi kinakailangan ng appointment para magparehistro para sa registration for overseas voting. Dalhin lamang ang inyong valid passport at isang photocopy nito. Magbibigay din ng serbisyo ang Migrant Workers Office para sa contract verification at OWA membership. At yan mo na ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ang bilis talaga ng oras, Amiel. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Amiel, pwede bang bumati? Pwede. Ayan, narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Romeo Pagkalinawan. Shoutout po sa aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, sa aking mama at papa dyan sa Taguig, sa aking mga kamag-anak. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa Diyos. Ayun, saya ng pagbati ng ating kababayan. Nasa food bank, mukhang nagko-community service sila, no, Amiel? Mauna na ako, batiin ko lang ang ating mga kababayan dito naman sa Texas, USA, na palagi nang nakaantabay sa lahat ng programa natin sa UNTV. Partikular na, Amiel, ang ating mga kasama kanina mula sa Austin, Killeen, San Antonio, Texas, dahil tayo may dinalaw kanina, no? At salamat sa Diyos,
sa inyong cooperation, mga kasama. At syempre gusto rin natin batiin, Amiel, meron na tayong mga viewers dyan naman sa Jamaica, ang Panis family at si Sis Merdita. Hello po sa inyo. Sana patuloy kayong samahan at manood po dito sa ating mga programa sa UNTV. Gusto rin natin batiin ang ating mga kasama dito sa Katy, Texas. Ayan, ang Benitez family, Ocampo family, Tabamo family, at syempre ang aking mga pamilya dyan naman sa San Pedro, Laguna. Hello, Mami Josie, at sa aking anak na si John Michael, at kay Tricia Hurtado naman na nasa Calamba, Laguna. At syempre ang ating mga ECU, ang ating mga East Coast USA seniors dito, Amiel, na lagi natin kasama sa community prayer gabi-gabi. Ayan, hello po sa inyo. Kumusta po sa inyo? At kay Araceli Grajeda na palagi nang may screenshot nating mga nagre-report. Salamat po sa Diyos sa inyong pag-antabay. Ayan, at syempre ang aking ni Amor, nakasama ko ngayon kaya hindi gumagalaw-galaw ang ating setup kahit medyo mahangin-hangin dito sa ating kinaroroonan na Miel. Alright, go ahead. Ayan, sana all. May tagahawak ng camera. Binabati ko rin yung ating mga nakasama dyan sa Pilipinas. Nung tayo yung aking best friend na nagdiwang ng kanyang birthday kay Dals. Happy birthday sa iyo. Belated birthday din sa aking kapatid kay Jolo at sa aking tita Nene. Happy birthday sa inyong lahat. Sa aking mga kaibigan din na nakasama. At syempre, binabati ko yung ating mga kasangbahay na masugid talagang nanonood ng ating mga programa sa UNTV, sa YouTube at Facebook Live. Kay Nanay Elena Yang, sa lahat po ng mga nag-message sa atin. Maris, mantayin ko na makabati. Although nakabati na tayo personal kay Kuya Daniel ng happy Sabbath anniversary, Kuya. At we wish you all the best po sa inyo po mga public service. At remember sa paglilingkod niyo po sa MCGI. Yan, Marie. Yan ang sana all, Amiel. Yan ang sinasabing sana all. Hello, Kuya. Oo, kaya lang kaya lang di kami nakita ni June eh. Andiyan na yata si June at makibalita tayo. Ano ba yung ating mga umaataw na balita? Good morning, June. Oo, hindi talaga tayo magkikita. Ginagawa mo lang kaya po ang Pilipinas eh. Mukhang malamig na yata dyan sa iyo, Ate Marie, kaibigang Ate Marie. Yes, malamig-lamig na, June. Alam mo, nagsimula dito sa area na to, dito sa Katy at sa Tomball, Texas. Nagsimula tayo ng 4 degrees Celsius kaninang umaga. Pero feels like 2 dahil mahangin nga. At pag nakatayo ka ng matagal, mas nararamdaman mo yung lamig. Pero ngayon ay nasa comfortable 12 degrees Celsius tayo pero mahangin pa rin. June. Sarap yan Si Amiel nagpaparinig kanina. Sana daw all gumagalaw-galaw yung camera niya. Lalagyan ko lang ng button din sa susunod para hindi gumagalaw. Pero magandang balita yung sa US ba yan, Ate Marie, yung bumababa yung mga presyo ng bilihin niya. Kasi dito medyo hindi pa namin ramdam Oo, June, pero nabalitaan natin, may pagbaba din dyan ng parang rollback ng presyo ng mga petrolyo. Pero dito, magdadalawang linggo na, Amiel at June, na mababa. Lowest talaga ang ating presyo naman ng gasolina dito, lalo na sa Texas dahil nga meron tayong mga reserves dito, Pero ganun din ang mga pangunahing bilihin katulad na ng gatas, asukal at ang itlog, June. Mababa na talaga siya. Isipin nyo, mula noong nagpandemya, umabot siya ng $22 yung isang box na binibili nating palagi. Pero ngayon, bumagsak to $6 na lang, June. Kaya talagang malaki ang ibinaba ng mga bilihin dito naman sa area. Particular dito sa Texas, June. Amiel. Nakakaingit naman dyan. Dito rin, June, sa Taiwan, nararamdaman din namin yung pagbaba ng presyo ng mga gulay, ng mga pangunang bilihin. Tataka lang talaga ako sa Pilipinas Nung umuwi ako, parang talagang walang nagbabago. Yung sinasabi nga naman rin na nag-rollback sa presyo ng gasolina, ng LPG, bumaba, pero bawi naman agad malis. Talagang kahit sino po sabi pa rin talagang umaaray at dumaday sa taas na presyo ng mga bilihin sa 1,000 pesos dati pa rin, parang 100 piso na lang ngayon. Oo, si Amiel wala sa Pilipinas, nagre-reklamo Sige. Kasi nagpapadala siya, June.
Ganun pala. Ay nga pala. Sorry, Amiel. Kaya pala nagre-reklamo si Amiel nagpapadala nga naman Kinukulang yung padala mo, Amiel. Dagdagan mo na onte, ha? Yung tinitipid mo dyan, dagdag mo na lang sa padala. Okay? Ayan, sige. Salamat, June, at mag-aabang pa rin kami ng iyong mga kumaataw na balita at sa lahat po ng ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sana mahabang usapan natin, masarap talagang makipagkwentuhan. Pero mga kasangbahay, kung meron pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Susulat sa Book of Proverbs, chapter 11, verse 1. A false balance is abomination to the Lord. The just weight is His delight. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita at salamat po sa Diyos sa araw na ito at sa muling tayo'y nagkasamang muli, Amiel. At yan po ang mga umatikawang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, November 24, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa Katy, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula rito sa Tubay, Taiwan, ako naman si Miguel Pascual. Dito sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos.